First, ito po ang schematic diagram kung paano po nangyari ang aming project. Dito po makikita ang Raspberry Pi at ang user interface sa cellphone na ginamit. Para mapagana at makontrol, ginamitan po namin ito ng Node-RED. Dito po inaayos yung mga wirings. Nakakonect po sila sa isang Wi-Fi hotspot. Sa kanan, ito po ang relay. Ito ang andon lights. Designated ang color green, yellow, at red lights para sa production, idle, at stop, respectively. Nakakonect din siya sa ADAM or Modbus para ma-relay yung message or information. On this slide, makikita ang hardware na pinag-connect namin para mabuo ang project. You can see the andon lights, ADAM or Modbus, LAN network, Raspberry Pi, at ang power supply. For technical information, ang Raspberry Pi ay computer and built-in microcontroller na nakakapag-allow na ma-interface ang outside parameters into the digital world. Ang Modbus naman po ay ang TCP interface that runs on Ethernet, while ang Node-RED ay ang ginamit na tool para sa dashboard and programming para magawa ang buong project. Dito din po sa aming mini project, ginamitan po ito ng Raspberry Pi OS na isang operating system. Ininstallan po namin ang SD card from the computer ng software mismo ng Raspberry Pi. Nilagyan po namin ng operating system, storage, and then nire-write. After po niyan ay nilagay ang SD card sa mismong Raspberry Pi hardware. Ito po ang user interface na makikita rin sa demonstration mamaya. Magdedetermine din po ito ng time na makikita sa right side. Kita po natin sa 10K and 100K production area. Green light means production or ongoing, orange light means machine is idle, and red for stop. And dito po sa user interface, makikita din po na may reset button kung gusto nyo po i-clear ulit yung recorded time sa production, idle, and stop. Another thing, dito po sa user interface, once na i-click nyo po ang green, orange, or red button, ay kasabay po nitong mag-i-start yung pagta-time record at pag-ilaw ng andon light. Halimbawa po dito, kapag pinindot ko po yung green button sa mobile device, kasabay po nitong iilaw ang color green sa andon light at ang pagta-time record. And once na magpindot po uli ako ng ibang kulay, ito po orange, mag-i-stop po yung pagta-time record sa huli kong pinindot, which is yung green at yung kulay orange po yung iilaw sa andon light at mag-i-start mag-time record. Pag binalikan ko naman po at pinindot uli ang green button, iilaw po ang color green sa andon light, then i-continue niya lang po yung time kung saan ito nag-stop. And try din po natin pindutin ang red button, ganun din po yun, iilaw po yung color red sa andon light at mag-i-start na po ang pagta-time record nito. And lastly, click reset button kung gusto nyo po i-clear ang time. Ito po ang programming na ginawa para mabuo ang aming mini project gamit ang Node-RED. Sa left side, makikita ang mismong dashboard or user interface sa cellphone. Sa right side, andyan ang countdown part or timer pag ginamit ang mga lights.